Ka-Express, unti-unti nang lumilitaw ang pinakasolidong Gilas Pilipinas Dream Team na inaasam-asam ng sambayanang Pinoy. At sa napipintong pagbabalik ni Kai Sotto, mas lalong lumalakas ang paniniwala ng lahat na kayang makipagsabayan ng Gilas sa pinakamalalakas na bansa sa Asia at Oceania. Kung dati ay umaasa lang tayo sa ilang superstars, ngayon ay mas pinaganda ang kombinasyon ng shooters, penetrators at malalaking big men. Hindi lang basta height ang laban, kundi pati basketball IQ at tamang role fitting. At heto ang mga suggestion ng pagpapalit. Ray Parks para kay Calvin Oftana, mas versatile si Ray Parks, mahusay sa depensa at mas consistent sa international stage. Renz Abando para kay Jamie Malonzo, mas explosive at may international exposure si Renz Abando sa KBL, kayang magbigay ng instant offense at depensa sa wing. Jordan Hiddink para kay Sergio Perez, si Hiddink ay natural shooter at kayang mag-stretch ng floor, bagay na kailangan ng Gilas laban sa malalaking kalaban. Kenton Milura-Brown para kay Japit Aguilar, mas bata, mas malakas sa depensa at mas reliable sa rebounding si QMB kesa kay Japit na papalapit na sa twilight ng kanyang career. At eto ang improved final 12-man Gilas lineup. Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edo, QMB, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Ray Parks, Renz Abando, Jordan Hiddink, Scottie Thompson at Chris Newsome. Sa lineup na ito, may solid frontcourt, Kai Sotto, Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB. Deadly stretch bigs, Kevin Kiambao at Carl Tamayo. Versatile wings, Dwight Ramos, Renz Abando, Ray Parks, Chris Newsome. At reliable guards, Jordan Hiddink at Scottie Thompson. At ang tanong ngayon, eto na ba ang dream team na kayang magpasuko sa Australia at New Zealand? Isang panibagong balita na siguradong ikakatuwa ng mga Gilas fans. May dream lineup na lumulutang ngayon para sa Gilas Pilipinas na mas kompleto, mas balanse at mas nakakatakot para sa international stage. Ang core ng team ay hindi lang basta binuo para makabuo ng roster, kundi pinag-isipan ng husto para ma-maximize ang bawat role. Mula sa shooters, penetrators hanggang sa mga big men na kayang sumabay sa mga dambuhala ng Asia at Oceania. Unang-una sa listahan, syempre ang tower ng team, Kai Sotto, kasama ang veteran na si Junmar Fajardo at versatile bigs na sina AJ Edo at Kenton Milura-Brown. Sa presence ng apat na higanting ito, hindi lang rim protection ang asahan, kundi rebounding at inside scoring na siguradong magiging sandata kontra sa malalakas na kalaban gaya ng Australia at New Zealand. Kung dati si Japit Aguilar ang relied shot blocker, ngayon papalitan siya ni QMB na mas bata, mas mobile at kayang magbigay ng hustle at depensa sa stretch bigs. Sa gilid ng frontcourt, naroon din si Carl Tamayo at si Kevin Kiambao. Dalawang malalaking forwards na may shooting touch at versatility. Kung ikukumpara, mas bata at mas consistent sa spacing si Carl Tamayo kaysa kay Jamie Malonzo, habang si Kevin Kiambao ay nakaka-offer ng elite playmaking na hindi basta nakikita sa traditional forwards. At syempre, loaded din ang Gilas sa wings at guards. Dwight Ramos, Ray Parks, Renz Abando, Jordan Hiddink, Scottie Thompson at Chris Newsome. Kung ikukumpara sa dating roster, mas tumpak sa role fit ngayon, Ray Parks over Calvin Oftana dahil bukod sa mas malaki ang katawan ni Ray Parks, mas consistent din siya sa 3-point shooting at depensa. Renz Abando over Jamie Malonzo dahil mas explosive si Renz Abando, mas natural fit sa international game at kayang magbigay ng energy off the bench. Jordan Hiddink over Sergio Perez dahil mas purong shooter si Jordan Hiddink na kailangan ng Gilas para sa spacing. Ang backcourt duo ni Scottie Thompson at Chris Newsome ay magsisilbing glue guys. Facilitators, defenders at leaders na siguradong makakabalance ng opensa at depensa. Sa kabuuan, itong improved Final 12 lineup ay hindi lang basta star-studded, kundi puno ng tamang kombinasyon ng size, shooting, versatility at international experience. Sa itong lineup na kayang sumabay at manalo kahit kanino sa Asia. Kung titingnan natin ang bagong version ng Gilas, malinaw na may mas malalim na dahilan kung bakit pinalitan ang ilan sa mga pangalan. Ang bawat substitution ay may logic at strategy na nakatutok hindi lang para sa Asia Cup, kundi para sa long-term na laban patungo sa 2027 FIBA World Cup qualifiers. Unahin natin ang guard-wing positions. Ray Parks Jr. in exchange for Calvin Oftana. Walang duda na si Oftana ay versatile at kayang maglaro ng stretch role. Pero sa Ray Parks ay may mas matinding offensive arsenal. Proven scorer siya sa Japan B-League. Kaya niyang tumira sa labas, umatake sa loob, at maglaro ng pick and roll. Bukod pa dito, mas may malawak na international experience sa Ray Parks
at masanay sa high-level competition. Next, Renz Abando for Jamie Malonzo. Si Jamie ay athletic at versatile, pero si Renz ay ibang klase ang two-way game. Sa Korea, sanay si Renz Abando ng systematic ball movement at meron siyang deadly outside shooting at lockdown defense. Kung ang pag-uusapan ay energy at momentum shifting plays, wala nang tatalo sa kanyang explosiveness. Next, Jordan Hiddink for Sergio Perez. Walang masama kay Sergio Perez dahil scorer siya at slasher, pero si Jordan Hiddink naman ay specialist shooter. Kailangan ng gilas ng floor spacer na nakaka-relieve ng pressure ng bigs tulad ni Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. At si Jordan Hiddink ay automatic threat mula sa tres, bagay na minsan kulang sa gilas lalo na kapag dikdikan ang laban. At panghuli, QMB para kay Japit Aguilar. Malaki ang respeto natin para kay Japit bilang gilas veteran at shot blocking presence. Pero si QMB ay may mas batang katawan at mas reliable rebounding plus defense. Ang hustle at physicality niya sa loob ay malaking tulong para hindi mapagod agad sina Kai Soto at Junmar Fajardo. Siya rin ay masanay sa structured college system sa Vanderbilt, kaya mas flexible siya sa half-court sets ni Coach Tim Cone. Sa pangkalahatan, ang bagong kombinasyon na ito ay naglalagay sa gilas sa mas balancing posisyon. May malalaking tao sa shaded lane, Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB, may stretch bigs at versatile forwards tulad ni Carl Tamayo at KQ. Sa backcourt naman, may two-way guards na sina Dwight Ramos at Ray Parks, deadly shooters na sina Jordan Hiddink at Renz Abando, at steady playmakers tulad ni Scottie Thompson at Chris Newsome. Ang resulta, isang lineup na may balance ng size, shooting, athleticism at international experience. Kung tutusin ka Express, ito na ang pinaka-kompletong 12-man pool na pwedeng buuin ng gilas ngayon at mararamdaman ito ng buong Asia sa darating na tournaments. Kung titingnan ang bagong 12-man lineup ng gilas, makikita agad na mas balance ito kumpara sa mga nakaraang kupunan. Andiyan ang triple towers, Kai, Junmar at AJ, plus dagdag pang muscle at depensa mula kay KQ. So ibig sabihin, kahit anong laki at pisikalidad, ang iba to ng kalaban may sagot ang gilas. Well, sa kabilang banda, andiyan naman sina Carl Tamayo at KQ na parehong stretch bigs, nagbibigay ng spacing at tira sa labas na madalas kulang sa nakaraan. Kapag pinagsama, lumalabas na halos wala ng butas ang lineup na ito. May shooters, may slashers, may facilitators at higit sa lahat, may matatag na frontline. Sa big games tulad ng laban kontra Australia, New Zealand o kahit Iran, hindi lang basta makakasabay ang gilas, may real chance na panalo. At ang tanong ngayon, eto na kaya ang Dream Team formula na matagal nang hinihintay ng Gilas fans para muling mangingibabaw ang Gilas sa Asia? Paki-comment lang po sa baba. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.